Hi po, magandang araw sa inyong lahat. So thank you po kasi po na-click nyo po itong video na to. If you are a business owner and you are planning na i-register nyo po yung business nyo sa Pag-ibig, yung video na po ito is intended talaga for you. Again po, quick information lang, if ikaw po ay isang sole proprietorship, ikaw po ay owner na isang negosyo, and then nag-declare po kayo ng sole proprietorship, hindi po pwede na isali nyo po yung sarili nyo as an employee sa negosyo. So, bawal po iyon. So, I suggest po, if gusto nyo po na meron din kayong benepisyo sa Pag-ibig, mag-declare po kayo ng self-employed. Para po monthly na lang po kayo magbabayad po sa Pag-ibig. So, again po, proceed na po tayo kung ano nga ba po yung mga requirements. I mean, mga forms na kailangan yung i-fill out sa pag-register ng business nyo sa Pag-ibig. One of the forms na kailangan nyo pong i-fill out is itong employer's data form. So, i-fill out nyo po yung mga necessary details na nakalagay dyan. And then, important information lang po dito sa start business of operation. Ibig sabihin po, kailan po ba kayo nag-start ng operation? So, let's just say, nag-start kayo on March this year, March 2025. So, ilagay nyo po yan March 2025. And please lang po, kailangan po na the same din po yung i-declare nyo pong information sa SSS. Kasi ito pong sa SSS at saka Pag-ibig is para po silang magkapatid. So basically po, para hindi po kayo magka-problema in the future, kailangan po the same po kayo ng pag-remit ni Pag-ibig at SSS. Kasi po, let's just say nauna si Pag-ibig and then nahuli si SSS, it will be questionable. And aside from that, para po maiwasan natin yung problema in the future, kasi po baka po meron kayong mga empleyado na pupunta ng DOLE and question about this. So, magkakaproblema lang po kayo. So, again po, wag nyo pong kalimutan na kailangan po yung start of business operation is kailangan po the same po yung i-declare nyo po sa SSS para po wala na pong problema kayong iisipin. Okay, so once natapos na yan, proceed po kayo sa second form na kailangan nyong i-fill out. Ito pong Employer's Virtual Pag-ibig form. So basically, ganun pa din po, fill out nyo po yung mga necessary information. And dito na po naman po sa Authorized Approving Officer. So pwede nyo pong ilagay kung meron po kayong manager, meron kayong head, or any authorized representative, pwede nyo pong ilagay yung pangalan nila dyan. So basically, may Pag-ibig, ano yung position nila, ano yung mobile number and email address. So, virtual po ito, virtual Pag-ibig po. So, basically po, meron po silang access sa account nyo online. And then, last form na kailangan nyong i-fill out. By the way po, ito po yung specimen signature form. Dalawa po yung kailangan nyong i-provide nito. So, meaning to say, dalawang copies. So, fill out nyo lang po lahat-lahat yan. And then, authorized signatory. Dito po sa person granting authority, ibig sabihin po yan is if just in case meron po maglo-loan sa inyo, mag-loan siya, so pwede po pangalan nyo po yung ilalagay dyan. And then, pwede din naman po yung mga authorized representative nyo. Yung nasabi ko po, meron kayong manager, meron kayong head, pwede nyo din pong ilagay yung pangalan nila dyan. So, dito po, if you can see, meron po mga columns dyan, 1, 2, 3, signature nyo po yan. So, in case pangalan nyo po dito sa column 1, signature nyo din po yan sa dito po. And then, sa head nyo or sa manager mo and so forth. So, yun po yung mga kailangan yung i-fill out na nga forms. So, proceed po tayo kung ano nga ba po yung mga requirements sa pag-register ng business permit. So, as you can see po, na-mention ko na po kanina yung employer data form, yung specimen signature, tsaka employer's virtual Pag-ibig enrollment. So, basically po, kailangan nyo po ng photocopy of 2 valid IDs with 3 specimen signature. Ibig sabihin po niyan, kailangan nyo po mag-photocopy ng 2 valid IDs. Tsaka, once na photocopy na po, kailangan nyo pong pirmahan yan ng 3 beses. Yung papel, pipirmahan nyo yung papel ng 3 beses. And then, USB. Yung USB po, bibigyan po kayo ng soft copy kung ano po ba yung, para siyang guide kung ano ba yung ilalagay nyo anong ilalagay nyong information sa USB. Excel format lang po siya para po kung magbabayad na po kayo,
easy checking na lang po sa payment. So, easy access na lang po kung sino po yung naka-assign sa Pag-ibig. So, wag nyo po yan kalimutan kasi isa po yan sa mga requirements din nila. So, once na fill out nyo na po yan lahat-lahat, so, ibibigay nyo po yan sa Pag-ibig po. So, proceed po kayo doon sa counter ng membership. So, kung sino po yung naka-assign doon, i-check niya po yung mga documents na forward nyo, isa-stamp niya po yan, i-evaluate, and then once okay na po yung mga papel nyo, maghihintay po kayo ng 3 business days. So, tsaka nyo po makukuha yung Pag-ibig number nyo po. So, basically po, dito po, meron ako po kayong Pag-ibig employer number. So, hintayin nyo lang po ng 3 business days, tsaka po, babalik po kasi kayo babalik po kayo sa Pag-ibig para makuha yon, tsaka na po kayo magbabayad ng first remittance. So, I hope everything is clear. Yun po yung gagawin nyo. In case po, napaka-busy nyo po, wala po talaga kayong time kasi nga po, owner kayo, marami kayong gagawin, pwede naman yung authorized representative nyo. So, ano naman yung requirements na kailangan i-provide ni authorized representative? Of course po, kayo po as an owner, magpo-provide po kayo ng authorization letter. Requirements po yun na kung sino yung ino-authorize nyo mag-process ng registering your business, and then ano pa ba, authorize, and then ano ba yan, nawala ako, authorized representative, tsaka valid IDs nyo po, valid IDs nyo, and then valid ID din ng authorized representative. Isa po kasi yan sa kukunin po ng Pag-ibig in charge. So, by the way po, hindi ko po din kailangan kalimutan. So, ito po, di ba po, meron po mga requirements dyan. Huwag nyo pong kalimutan pala, nakalimutan kong ilagay, yung DTI. Kailangan po yung DTI, and then, yung business permit. Huwag nyo pong kalimutan yan kasi isa po yan sa mga requirements nila. Yung DTI tsaka business permit. Yung business permit should be latest po. Ibig sabihin po, kung since 2025 na ngayon, isa po yan. 2025 din yung ilalagay niyo na business permit tsaka DTI. Yung DTI naman po, 5 years naman po yung validity nun. So, you can still use it. So, again po, yun lang po talaga yung mga important information kung paano po ba i-register yung business nyo sa Pag-ibig. So, I will have a separate video naman para doon sa magbabayad. Like, first time na magbabayad sa Pag-ibig. And also, first time na magpapamember sa Pag-ibig. So, if nakatulong po ang video na to sa inyo, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ko. And at the same time, i-like nyo na din po yung video na to. Support po natin ng isa't isa, and then sana po makatulong pa ako ng marami sa mga tao na may mga question din about sa negosyo or sa pag-register na kailang negosyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat. Bye-bye!